para makapanayam si Senator Rodante Marcoleta. Mads, magandang hapon sa inyo. Kasama si Senator Marcoleta. Yes, magandang hapon sa inyo, Wedge. At kasama natin ngayon si Senator-elect Rodante Marcoleta na fresh mula sa kanyang proclamation. Sir, kamusta? Ano pong nararamdaman natin ngayon? Siyempre, masaya tayo sapagkat naihayag natin ang ating pagpapasalamat sa lahat ng kinaukulan na sumuporta sa atin. Alam naman natin kung sino yung pinakamalaking sumuporta sa atin. Hindi ko lang siyempre masabi ng diretso, pero alam naman ng buong Pilipinas kung sino ang talagang sumuporta para na may panalo po natin ang ating kandidatura. Pag upo sa Senado, ano po yung mga panukalang batas na priority po ninyo? Ay, hindi ko naman itinago yan eh. Talagang gustong-gusto kong maibaba ang singil ng kuryente sa ating bansa at talagang pagsisikapan nating magawa yan sa lalong madaling panahon. Alam kong mahirap yan sapagkat napakarami ang stakeholders dyan at alam natin ang mga babangkain natin dyan. Ngunit, alam ko na may pamamaraan naman sa batas at kung makakatulong lahat ang aking mga kasama dito sa Senado, yun naman ang aking inaasahan. Palagay ko makakamit natin yan. Lalong-lalo na yung pangkabuhayan ng bansa natin. Kailangan na natin talaga itong iangat. Marami talagang hirap na sapagkat ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalo na ang pagkain talagang hindi na umaabot yung malit na kinikita ng mga pangkaraniwang magagawa. Wedge, meron ding linya ng komunikasyon kay Senator Marcoleta. Baka meron kayong gustong itanong ni Weng? Senator, hindi ako sanay ng Senator Marcoleta, napansin namin kanina dun sa iyong mensahe ay medyo naging emotional po kayo. Pwede ba namin malaman ano yung rason bakit parang emotional po kayo dun sa inyong mensahe? Emotional ba ako? Sa tingin ko, sinabi ko lang yung dapat na sabihin sapagkat nalalaman ko naman kung ano ang kalagayan ng bansa natin. At mas nakararami pa itong gusto na lang, puro akusasyon na lang. Pinakamaganda solusyon. Tulungan, hindi yung hidwaan. Yun ang importante. Kaya kung ako'y naging emotional man, palagay ko nabigyan ko lang ng emphasis ang gusto ko talaga sabihin. Sapagkat sa pagsisimula ng trabaho para ayusin mo isang bansa, kailangan walang gulo. Kailangan may pagtutulungan. Kapag hindi tayo nag-umpisa sa pagtutulungan, baka kung saan tayo mapunta. Yun lang naman ang gusto kong bigyan ng diin sa aking pagsasalita. At hindi pansarili. Yun ang gusto ko kasing itama. Hindi pansarili ang pagsiservisyo, kundi pagsisilbi sa higit na nakararami. Senator Marcoleta, pwede bang kayo ay maging tulay or bridge para po pagkasunduin ang, sabihin natin, magkakaibang partido dyan sa Senado? Kasi kung patuloy po magkakawatak-watak yan, kahit napakaganda ng mga panukala, wala mangyayari kung pag maglalabanan lang po parati. Oo, ako naman, nakalaan maging tulay tayo sa pagkakaisa, sa pagkakaunawa lahat ng stakeholders para umunad ang bansa natin. Nakalaan ako na ako ang gawin nilang tulay. At ako siguro ang, kung kinakailangan pilitin natin sila, ay gawin natin. Baka sakali, magkaintindihan kami. Ayun. Siguro one last point po, Senator Marcoleta, bukod dun sa mensahe ninyo kanina, may mensahe pa ba kayong gustong iparating sa mga kababayan natin na sa tingin ninyo dapat mabigyang diin sa kanila? Ayun nga, yung gusto kong mabigyan ng diin ay iwasan na natin yung paligsahan sa pagsisisihan. Ang kunin na lang natin, makahanap tayo ng mabubisang pamamaraan para sa pagunlad ng bansa. Hindi yung batuhan ng walang patid na akusasyon
Samantalang ang kinakailangan ay makahanap ka ng lunas para sa napakaraming problema ng bansa. Wala nang ihigit pa rito eh. Sa dami ng problemang ito kapag hindi natin ito in-address at paano natin na-addressin kung paragi na lang ito, nakaharap na naman tayo sa impeachment. Kailangan maintindihan nila eh. Ito lamang impeachment na parang nakabara sa lamunan natin. Paano mong malulunok ang pagkain mo kung barado ang lalamunan mo? Nag-aaway-away ang ating mga opisyalis. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng din. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment siguro, gagawa na ako ng paraan na itiigil na natin ito. Ewan ko kung kaya nilang isulong yan. Pero sa ganang akin, doon pa lamang siguro na pag-uusapan ng 20th Congress siguro sapagkat hindi na matatapos sa 19th Congress ito eh. Kapag dating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, palagay ko eh. Hindi ko malaman paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. Oho. Senator Marcoleta, si Wedge po ito, may mga lumalabas sa social media na gusto ho kayong iluklok bigang magiging Senate President ng papasok na 20th Congress. Sino raw ang magluluklok sa akin? Parang ipinupush po yan ng kayo po mga si Niluklok netizen. nila ako, edi okay. Alam nga naman tatanggihan ko pag niluklok nila ako. Di ba? Wala naman sigurong tatanggi dyan. Meron hong mga lumalabas na kayo raw Wala po na ang may susunod na Miriam Defensor Santiago ng Senado ngayon. Senator Marcoleta. Siguro doon sa patakaran ng kanyang paglalatag ng kanyang mga gustong gawin, yung kanyang mga pamantayan, yung kanyang... Dahil sa abogado rin siya, so siguro doon nagkakapareho kami ng approach sapagkat siya o ako, parehong nakabatay lang sa batas ang gusto naming paraan ng paglalatag ng kung anumang aksyon ang gagawin namin. At siguro dahil sa may katapangan siya, ako naman siguro may konting tapang sapagkat pag tama talaga, kahit saan tayo mapunta talaga naman makikipag-away tayo. Kahit nagawan pa nila ako ng hopya, alam mo naman yun. Yan. Oo nga, may hopya pa rin daw, Senator Marcoleta. Congratulations, Senator. Congratulations po, Senator Rodante Marcoleta. Salamat po. Salamat po sa inyo. Yan, nakapanayan po natin. Mads, maraming salamat sa inyo dyan sa Tent City. Nakasama natin, Senator-elect Marcoleta.